Hello and welcome again to Pinay Cooking Lessons. For today, we're going to remake our breaded pork chops video. So dati po meron na tayong video nito kaya lang luma na at saka medyo magulo yung pagkakagawa ko. So aayusin natin ngayon. Ito po ay isa sa mga all-time favorites ng aming mga anak at napakadali lang po nito gawin. Ang mga ingredients na kailangan natin for our breaded pork chops ay for our first ingredient, ang kailangan natin ay pork chops. So what I have here is about 1 kilo ng pork chops. So dito po sa Amerika, pag bumili ng pork chops, ganito na. So na-trim na yung taba niya. Pero kung kagaya sa Pilipinas na meron siyang kasamang taba na kaunti at saka yung balat, actually masarap po yun para dito sa ating recipe. So you can use that. Kailangan din natin ng panko breadcrumbs. So this is a Japanese style breadcrumbs. So kahit saan po nakakabili nito. We also need 4 eggs, salt and pepper to taste, and canola or vegetable oil for frying. At yan ang mga kailangan natin for our breaded pork chops. Para sa ating procedure, ang una natin gagawin is isi-season muna natin with salt and pepper itong ating pork chops. So, after putting salt and pepper, medyo iraram natin ng konti. Next, babaliktarin naman natin at yung kabilang side naman ang isi-season natin. So, after ulit natin ma-season yung kabilang side, irarab natin ulit. So, after seasoning our pork chops, isi-set aside muna natin ito sandali. So, kinrack ko yung ating eggs in 2 separate bowls. So, in each bowl, merong 2 eggs. So, lalagyan natin each ng kaunting tubig. And then, i-beat natin ito lightly. Pati yung ating panko breading, 2 bowls din ang pinaglagyan natin. So, kaya natin ginawa ito bale is twice natin kasi i-dip yung ating pork chops doon sa beaten egg at saka doon sa panko. So, kaya 2 siya para hindi magbuo-buo yung panko breading natin once nabasa na. To bread our pork chops, kukuha lang tayo ng isang piece nito bale. I-dip natin doon sa ating beaten egg. So, make sure na well-coated ng egg yung ating pork chop. And then, at saka natin siya ilalagay at i-coat naman ng ating panko breading. So, medyo i-press down nyo lang para kumapit yung panko sa ating pork chop. So, once na-coat na natin, i-shake natin yung excess. And then, i-dip natin ulit dun sa second bowl ng egg natin. And then, once na-dip na natin, ilalagay naman natin dun sa second bowl ng ating panko breading. So, ipipress down ulit natin para kumapit yung ating breading. So, ulit-ulitin lang natin itong procedure na ito hanggang ma-coat natin lahat ng ating pork chops. So, natapos na natin i-bread yung lahat ng pieces ng ating pork chops. So, ang kailangan natin gawin dito ngayon is i-cover natin ito with cling wrap and then i-refrigerate muna natin for at least 1 hour. Kaya natin ito i-refrigerate for at least an hour is para maiwasan yung pag-curve ng ating pork chops once pinrito natin. May nakapagsabi rin na isang friend natin dito sa Pinay Cooking Lessons na kung medyo pressed kayo for time at kailangan na agad iprito itong pork chops right after nyo i-bread, ang gawin ninyo para maiwasan yung pag-curve niya habang piniprito is lagyan nyo ng slits or hiwaan ninyo yung meat mismo. So by doing that, hindi daw mag-curve yung pork chop pagka pinrito. Kaya lang ako kasi I always make this ahead of time, kaya hindi ko na siya hinihiwaan. So ilalagay muna natin ito sa ref for at least an hour before natin i-fry. Balikan natin. Ito na yung mga pork chops na ni-refrigerate natin. Ready na tayo ngayon na i-fry to kasi malapit na ang dinner time. So what I have here is a frying pan at dito natin lulutuin yung ating pork chops. So nilagyan ko siya ng cooking oil. Then kapag mainit na yung cooking oil natin, ipa-fry lang natin yung ating pork chops.
So, wag masyadong malakas yung apoy kasi once masyadong malakas yung apoy na gagamitin natin, masusunog agad yung labas ng ating pork chops pero medyo hilaw pa yung loob. So, medium heat lang ang gagamitin natin. So, kung makikita ninyo, hindi nagka-curve yung ating pork chops kasi nga, niligay natin ito sa ref. So, kapag ka-brown na yung kabilang side, babalik ta rin naman natin to. At yung kabilang side naman ang ipa-fry natin. Check muna natin yung kabilang side kung brown na ba. Kapag golden brown na itong ating pork chop, pwede na natin itong alisin sa ating mantika. And then, ilalagay natin ito sa isang plate lined with paper towels para ma-absorb yung mga excess na oil. So, gagawin lang natin yan hanggang ma-fry natin kung ilan yung gusto natin na i-fry dito sa ating breaded pork chops. And this is how we're going to serve our breaded pork chops. So, ano pa nga ba ang masarap na kasama nito kundi mainit na kanin? Si Bunso at saka ako ang paborito na dip para dito ay sweet chili sauce. And then si Rex, si Lance at saka si Bea naman ang paborito nila is ketchup. So, ito tamang-tama pambaon ng mga anak ninyo sa school. You can prepare this ahead of time and then sa umaga pagkagising ninyo, i-fry nyo na lang yung inyong pork chops bago pumasok ang inyong mga anak sa school. So, madali lang gawin, di ba? Konti lang ang mga ingredients. I'm sure magugustuhan ito ng inyong pamilya. So, sana po i-try nyo itong ating recipe. Maraming salamat ulit sa panonood. Hanggang sa susunod.